Ang nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo, say Mwamwa, Chip Chip, yung ganyan. Nakakatuwa. Pero totoo yun nag-audition ako sa Sex Bomb. Talaga ba? Seryoso ba? Hindi sila naniniwala pag Hoy, sinasabi ko sample. yun. Sample lang mo split. Sumunod sa Sex Bomb. Ito alam to ng mga taong radyo. Maliit lang ang pera sa radyo. Tatagal ka lang dun. Kung may dahil other... passion mo siya or may racket ka. Okay. Tapos 1,500 ang bayad sa akin or 2,000. Tapos itataxi Hindi mo mo pa. kaliwaan, be. Pero it's not enough kasi single mother na ako that time. Ang daming notifications! Due date na naman. Welcome to Petro de Peligro Podcast. Ang tambayan mo para sa real talk sa hustles, rackets, budgeting at lahat ng diskarte para makasurvive sa Petro de Peligro. Kaya mo! Hosted by Poca and Charut. Brought to you by Union Digital Bank. Welcome back to Petro de Peligro Season 2! Yes! Ako pa rin po. Syempre hindi nagbago. Charut! And I am Poca, and together we are Chaka. Yes, Yan. perfect. Welcome back to our channel. Welcome back nga. So, kamusta ang pakiramdam mo at tuloy-tuloy ang ating season to sa ating sariling podcast? Okay, first of all, I feel blessed and highly favored. Wow, arte! Ang daming na-bless. Apaka-arte! Parang di kita nakitang nagdasal bago kumain ng biskwit kanina. Ay, hindi. Nandun ako sa confession room. Ah, Confession room. okay. Well, I feel so blessed, of course, kasi may trabaho tayo. Like kanina, gumising kahit ang bigat ng... For some reason, ang bigat ng katawan ko kanina. Sa dami ba na kinain natin kagabi? Pero, ang ganda lang ng feeling, no, na parang yung magiging work natin, parang chikahan lang din. Tsaka hindi siya yung parang labag sa loob natin. Kasi kumbaga parang nasa personality na rin natin yung pagiging conversational and all. So ikaw, how do you feel about our work being podcasterist? Ako, medyo kabado pa rin pero learning. Natutuwa ako na may partner kasi hindi ako sanay. Ikaw nag-host ka kasi. Ako nag-host. hindi ko pa pinapasok yung world na hosting. Pasukin mo na, lalo na yung mga friendship mo din. Mga Parang nag-host, stand-up comedian. Give it a whirl. Mas mascot ako. Charis. Yun ang I love you. You love me. Ganun ang atake. So parang as a host, learning pa rin. Pero as a listener, nakakatuwa kasi nakikita ko na now yung napapanood ko na, meron ng video. Dati kasi parang nakikinig lang tayo sa kanila. Dati radyo gaming lang tayo. Oo. Wala pang mga Spotify, wala pang YouTube, wala pang whatever. And then laking help din sa akin. Ako kasi visual ako. So, natutuwa ako pag nakikita ko yung pinag-uusapan nila. Sino yung nai-imagine ko lang. Nito lang din kasi halos, umusbong yung mga podcast na yan eh. Oo. Parang kaliwat kanan na lang, lahat na lang may podcast. Diyos Bakit ko. parang may galit? Ay, hindi! Inahawa. Hindi porket madaldal ka, feeling mo worth it ka mag-podcast. May mic naman eh. Chares. Inaway ng tao. Basta kung may ma-share naman, why not, diba? Pero dahil dyan, ikaw, before, nakikinig ka ba ng radyo? Oo, automatic yan sa kotse. Mas madalas ako doon lang, sa kotse, mayaman sa kasi service. kayo eh. May kotse kayo eh. Kami, nakikisabay sa owner ng tito ko. Owner. Sa owner. May radyo pa rin yun. Ikaw ba, mas saan ka nakakapakinig dati? Ako, kasi pag nag-work ako before, UV Express. Yan, yung mga FX. Yes. As a group kayo. Oo, tapos minsan magtatawanan kayo ng katabo, may cute pa, tapos papaluin. Yun pala Doon pa lumande. history ng mga watch party, no? Yung sabay-sabay kayo sa FX as a listening party. Listening party. Pero syempre, isa ang radyo sa pillars ng entertainment natin, Oo di ba? naman. Parang yun pa rin ng lola ng ngayon, podcast. Nakaka-offend naman yan. Hindi ng podcast. Yung tingin nung Ay, nagagalit. Sige na nga. Para maaway niya na ako, on air. On air! Yeah, syempre. And, of course, having that said, ang guest natin today ay isa sa mga bosses na hindi mo pwedeng i-ignore. Bosses niya pa lang, alam mo na. Alam mo na. Papaquiz natin yan mamaya pagpasok kung sino to. Totoo. Tapos yung tipong kahit hindi ikaw yung kinakausap, parang ikaw yung tinatamaan. Diba? Idol na. Tito Tatagos girl. talaga kung saan-saan. Nananadya eh. Nadadamay tayo doon sa nanghihingi ng advice eh.
Totoo. At kilala siya sa pagiging diretso, totoo at walang kaarte-arte. Wow. At sa dami ng taong nakikinig sa kanya, hindi lang siya DJ. Isa siya sa pinaka-trusted voices sa bansa ngayon. Kaya naman today, baliktad naman tayo. Siya naman yung tatanungin natin. Baka kasi naubos na natin yung mga patanong niya. So kung paano siya nagsimula, kung dumaan din ba siya sa Petsa de Peligro at ang diskarte niya, behind the mind. Behind So daw dahil yan eh. dyan, please welcome DJ Chacha! Yeah! Ito ang legit. Yeah. Pinanakbakan yung sarili. Ito ang legit. Go on Legit. and take a bow. Yeah. Nakakaloka yung lola, ha? Hindi na podcast Charot. lang. History. The damage has begun. Has begun? Thank you. Grabe naman yung Welcome. pa-intro nyo. Maraming salamat. Nung sinabing kayo yung host, yes ako agad. Oh, actually, dapat mamumove ba yung date? Sabi ko, baka naman may ibang date kayo kasi gusto ko mag-guest dyan. Oh, salamat. Kasi kanina, off-cam pa lang, di ba, nag-uusap na tayo. Nasabi ko, pinanonood ko yung mga videos nyo. So, napapakinggan ko rin yung podcast. So, thank you for having me. Ay, nako. Okay, bye-bye. Salamat lang pala ang atake natin dito. Uy, pero sobrang surreal kasi grabe no, pag napapanood mo sila, tinitignan ko kayong isa ko, ay parang nagpapaka-fangirl ako kasi napapanood ko lang kayong dalawa tapos ngayon nandito na kayo sa harap ko. Hoy, DJ Chacha, stop. Tsaka kung Kikilig paano ako. kayo sa like content nyo, ganun din kayo no? So hindi nyo talaga Actually, yun talaga yung yes. persona nyo, yung kayo. Mga baliw kayo. Yes. Opo, Oo. baka naman. Mukha Kasi naman po. mukha naman po. Kasi parang feeling ko as a content creator, being you and yung itatranslate mo siya into your content is one of the easiest way of becoming a content creator. Tsaka matalino yung tao. Kung ano yung authentic, yun yung love nila. Yes. Yun yung napapansin na nila Tama. ngayon. Yun yung atake nila. So ikaw, DJ Chacha, mamaya mo na kami interview. Oo nga, Ikaw ang guest dito. agad na Basta tatlo yung si hikaw mo. Kung hindi naman ikaw ang Kakainis, kaya nga. Sayang naman kung tinatlo ko pa to. Nananampal lang katulong yung bato ng leg ni teka yung DJ. So kamusta ka ngayon, DJ Chacha? Okay naman, masaya. Sabi nga ni Charuth, lola ng radyo. And tinatanggap ko na yan. Kasi parang 2008 pa lang nasa radio na ako eh. And up to now. And I'm still in love with radio. At saka Up to ramdam now. naman ng tao na you really love what you're Naala ko doing. na lola ka na. yung radio lang lola, hindi yung tao. magkakata na magmamano Ang na? ganda nung pagkaka-analyze niya eh. Kasi totoo nga, totoo ang lola naman. ng podcast ay radyo. Radyo, totoo. Magkamag-anak sila eh. Di ba? Hindi po yung DJ ang lola. Naku, alam mo, Yung radyo. tita muna. Tita Maging mo lola. na. Grabe DJ Chacha, kamusta po ang life now? Nag-DJ pa rin po kayo or mas more on TV na? Same pa rin. Kaya hanggang ngayon yung DJ Chacha, di ko pinapalitan yung pangalan ko. Kasi for a time, since nag-news na ako, parang pinag-uusapan ng mga boss, okay, so anong pangalan na ba gagamitin mo? Kasi nagbabalita ka na rin kasabay oo ng nga. pag-FM, di ba? Dapat, ginagamit ko na rin ngayon Zarina Guevara. Yun yung totoong name ko. Pagka hard news na TV. Pero since radio na 4 hours, sabi ko, ayoko, gusto ko pa rin DJ Chacha. Because At I saka wanted yun na yun eh. ay gusto ko malaman ng tao, hindi ko kinahihiya yung DJ Chacha na name. Oo. Nagaling ako ng FM radio na entertainment. Kahit nag-transition ako into news, gusto ko DJ Chacha pa rin. Mm-mm. Tsaka parang there's no sense and point in changing the name. Totoo. So, natutuwa lang din ako pag sara ng ABS-CBN, the bosses allowed me to use that name because pinangalan nila sa akin yun. Sa mga hindi nakakaalam, hindi Sila. po kami ang nagbibigay ng pangalan, yung mga nasa radyo ha. Sila ang magbibigay ng name sa'yo. So, 1 week pag-ere ko, Jessie muna yung name ko. DJ Pasabog yung Jessie. Lahat ay nagiging easy pagkasamang sexing si Jessie. Ganyan. Wow! Girl, pa-sexy pa ako nun. Akala ko partner mo na si James. Jessie, James. Team Rocket. Ano yung Pokemon? Hindi. So sila magpapangalan sa'yo and then Okay. na-realize nila after a week, ay Jessie ang high-end. Dapat yung pangalan. Oo, Masa. totoo. Parang mas masa. Ito na yung start ng pag-penetrate ng masa radio sa tao. Nicole Yala, Chris Chuper, Papa Jack, ito yung era na yun. Kayo yun eh. Heydays ng radio, yan talaga yung taon na yan. So sabi nila, ang Jessie ang taas, di ka matatandaan ng tao. Sabi ng mga boss ko, isip Parang walang tayo ng... retention. Oo, parang walang recall. Isip tayo ng name na madali nila matatandaan. Sa bawat barkadahan daw, may pangalang Chacha. Kaya pinangalanan nila akong Chacha. Okay. Kasi yung partner ko that time, China Heart yung name. So, ginawang Chacha.
Mhm. And since then, DJ Chacha. Tapos nung nagsara yung ABS, hindi nagkaroon ng usapan na kung pwede ko ba gamitin. They really allowed me to use my name kahit nasa ibang station ako. Even if they were the ones who gave me that name. And for that, I'm very thankful with ABS. Ay, hindi nagkaroon ng issue at all. Kasi sa iba, bawal eh. I think pag lumilipat sila ng station, hindi pinapagamit sa kanila yung name. But okay. with us, super grateful. Pinagamit, binigay yung pangalan. At saka parang naging identity mo na rin kasi talaga yung DJ Chacha. Oo, parang pag Ikaw nagkaroon na ng yun. BJ Chacha na iba, parang Sasampalin namin. thank you naman. On behalf of all the Filipinos, sasampalin namin. Parang for rent lang pala yung DJ Chacha name doon sa ABS. Okay, tapos na yung kontrata mo sa DJ Chacha. Iba Ibibigay ko na to sa ibang DJ Chacha. Di ba? May mga ganun. Totoo yun. Good to know. Yung sinabi nga sa ibang stations, kunwari, name na Charuth. Kapag nag-resign ka, bibigay nila yung sa iba. Ooh. May mga ganong stasyon. Oh, good to know. I didn't know that. Hindi, pero talaga. Hindi ko Totoo alam yun. Na Tapos may... yun nga, most of the time, it's either collaboration yan ng DJ tsaka ng station. Pero sa amin, sila nagpangalan sa akin. Ang bongga. Tapos parang naisip ko, Chacha, grabe naman, ang ganda na nung Jessie. F na F ko na eh. Jessie na Para ako. bang lagi ka naka-two-piece, no? Pag sinabing parang ang Jessie. sexy. Pag sinabing Jessie, uy, ang sexy. Pag Chacha kasi parang, maganda naman. Charot nga eh, hello. Para Pero I'm papunta na very po. thankful kasi doon talaga yung dapat nagtitiwala tayo sa mga boss natin. Mas alam nila minsan. Hindi naman most of the time, pero kadalasan alam nila What's gonna kung work for you? yes. Oo. Ang ganda po nun. Yung tagline po, kayo na nag-iisip or boss din? Yung tagline kami. Like, kunwari, yung ang nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo, say mwamwa, chip chip, yung ganyan. Nakakatuwa! Pwede din walang video to ang episode Diba? na to. Pag sinabi Isa kong pa nga, mwamwa, sabihin mo, chip chip. Gusto mo yung sinara ko talaga yung mata ko. Yan, ako nag-isip niyan. Kasi sobrang fan ako ni Ann Curtis. Tapos uso yung Diyosa na teleserye. Sabi ko, Diyosa siya sa TV. Dapat may Ikaw, Diyosa din sa radyo. Feeling Diyosa. I love Eh, hindi nyo ba nakikita yung itsura namin nun, di ba? Walang nagkaalaman na. Walang aalma. Pag sinabi kong Diyosa ako, ganda ng boses ko, hindi kayo aalma. So, Pero ginamit ko yun. Sa totoo lang, DJ Chacha, yung boses mo, bagay sa mukha mo. Ay, salamat naman. Hindi, may ganun eh, di ba? Talaga? May ganun eh. Merong mga hindi bagay? Ano nga, bigay ka tatlo. Nag-isa-isa. Nag-isa-isa. Yan, hindi naman naglabasan na yung mga DJs sa mga podcast. Ito yung mga hindi nila kamukha yung boss. Hindi ba? Kainis. Uy, tsaka hindi may mga taong ganun eh, no? Na makikilala Iba natin. yung boses sa itsura Oo. nila. Salamat naman sa inyo din na bagay sa inyong mga bosses nyo. Salamat po. Bigay lang po ito ng boss namin. Ticket ko. Bigay lang din ng boss. Bigay din ni direct tong bosses namin. Babaguhin mo yung bosses mo ngayon. Ang ganda. So since you've been DJ Chacha the entire time we knew you, before you became DJ Chacha, kamusta ka before, Mima? Yun, ako, fascinated talaga ako with radio even before eh. Okay. Like college days ko, pinakikinggan ko Boys Night Out. Sina Sam YG. Hindi pa si... Nasa ibang station pa sila before. Mga bagets pa kayo nito. Baka grade school kayo nito. Ano po, Wala naging- bata akong wisdom Kung di nyo alam, naging DJ din si Asia Agkawili sa Magic 89.9. Napakaganda ng boses. So, ang mga madalas kong pinakikinggan na radio station during that time, Magic, RX, tatawag ako. May mga ganun. Magre-request ka. Magre-request ka ng kanta. So, college days ko yan. Uy, yan sa'yo. So, until nagkaroon ng parang DJ hunt sa school namin. First ever DJ hunt. DJ hunt. So, first ever DJ hunt winner ako ng school. Doon ko na-realize na, uy, baka pwede ako mag-radyo. Ayun, hanggang sa nagtuloy-tuloy. Ay, First nakakatuwa. job until now, it is still what I do. And yun nga sabi ko kanina, I am still in love with radio after all these years. Hindi lang ako in love sa sweldo. Char! Perfect yun. Pero ngayon, in love na ako. Pinaghirapan Paldo! natin yan. Kaya naman, bato-bato yung tenga ni DJ Chacha. Kaya nga, ayan na yun. Bato-bato yung Nakapag-ano na tayo, nakapag-impok na kahit pa paano. nakapag-impok ng yaman. Terms Kasi nyo. ito alam to ng mga taong radyo. Maliit lang ang pera sa radyo. Tatagal ka lang dun. Kung may Dahil other... passion mo siya or may racket ka. Okay. Gusto niyo malamang magkano sweldo ko noon? Magkano nga? Nung nag-start ka, 2008. 2008. Sabi ng mga friends ko na kasabay ko, maswerte na daw ako sa sweldo na yon. Kasi nung time na yon, halos same kami ng sweldo. Pero 8 hours sila nag-work. 12,000. Okay. Pero ikaw... Pero ako, 3 hours lang ako mag-work. 2008. Tas Alam nyo, 12,000. nasa short ako. Nangungutang ako sa nanay ko ng pang pamasahe.
Kasi hindi talaga kaya. Hindi umaabot. Pero full time niyo po yan. Nagra-racket ako. Ito yung full time ko, pero rumaracket ako, nag-hosting ako. Ang tanggap pa ng hosting that time, 2,000, 1,500. O, totoo yun. Ano pong event to? Ang unang hosting ko, Charis Pempenko Mall Show. Yung bongga pyramid! Mahaba pa yung hair. Oh, Hindi Charis Jake nga. Zyrus na siya ngayon. Hanapin niyo yung picture. Nasa Google Mga yata. mo show. Girl, Charis Pempenko sa Robinson's Metro East. Oh my God. Kahit yung mall ang luma. Di ang kuripot ng ABS nun, wala kaming van. Papunta, nag-taxi kami ng friend ko na boss na ngayon ng ABS, si Darwin Siyang. Nag-taxi kami papuntang Rob Metro East. Tapos 1,500 ang bayad sa akin or 2,000. Tapos itataxi Hindi mo pa pa. kaliwaan, be. Pero, nagreklamo ako nun. Ginawa naman na nilang kaliwaan. Sabi ko, be, 1,500, gawin nyo ng kaliwaan. Pero alam mo, tuwang-tuwa ako that time. Kasi kapag marami ka nun, halimbawa, meron kang 2 mall shows sa isang linggo, may 3K ka, di ba? Times 4, magkano yun? 12. Ang tatagal 12. Hindi ko kasi alam kasi may baba. 12 plus 12, 24. So kahit pa paano, nagto-24, 25 ako sa isang buwan. But still, it's not enough kasi single mother na ako that time. 2008. 2008. Tama. Nalito? Teka, kaya may anak ko. Nalito. Pinanganak na. Hindi, parang 6 months after, nabuntis ako agad eh. Nung Ilang kunyari taon ka nagtatrabaho ako, 21, maaga tayong lumande, mga Hindi, okay na yung moms. 21. Makakilala nga ako, hindi pa tapos mag-baby bra, buntis na eh. Ano? Ang dami mong kilalang Ijano Hindi pa nakakapag-baby bro. Diyos ko, wag naman sana. So 21 years old. Kaya medyo hirap kasi ako mag-isa nagpa-provide for my kid. Tapos Okay. gusto ko maging independent, alam mo yun. Basta parang may goal na ako in my mind. Pero kaya lang siya short talaga. So naalala ko, first sweldo ko, kinulang. Mangungutang ako sa mama ko na makulang yung pangmasahe ko. Tondo, punta ka ng QC, ilang sakay yun, be. Magsa-sidecar ka, magdadalawang jeep ka, magbubus ka. Pagdating mo ng high top sa may ABS, lalakad ka kasi wala ka ng pang sidecar na 20 pesos. Amoy araw ka na pagdating mo ng stasyon. Ganon. Okay. Ganon siya. So you were living with your mom? Yes, sa Sa Tondo. Tondo. Oo. Okay. Tapos, Babiyahe ako, pa QC. Ganon ang buhay ko. Ang layo nun. Malayo yun. Mahilig ka ba mag-send ng funds sa family at friends mo? Oo naman. Parang automatic na yan. Then bagay sa'yo ang Union Digital Bank app. Bakit? Kasi habang ginagamit mo yung free at only InstaPay transfers ng UD, may chance ka pang manalo ng iPhone 17 Pro Max fully paid. Sandali, nagpapadala ka na nga. May chance ka pang manalo. Oo! Kaya nga kung wala ka pa talagang UD app, Download mo na ngayon. tapos habang nagsiset up ka, gamitin mo na rin yung referral code namin. Ito, INPDP-S2. Kaya mga ka-UD, download na. Save, pay, and transfer your way to exciting rewards. At syempre, visit UD's social media channels for full details or check the mechanics on the screen. Ano po ang requirement para maging DJ sa boses Oo ba nga, bumabase oo nga. or yung bilis? Ang ganda ng tanong. Kasi actually, kahit hindi broadcasting or related sa media yung course nyo, pwede kayo mag-DJ. Ang mga kasama kong DJ that time, psychology yung course, nursing. Pero during that time nung era ko, lahat ng DJs dun sa stasyon na pinasukan ko, which is MOR 101.9, apakaganda ng boses. Yung speaking voice nila. Ito yung era na talagang makakatulog ka sa ganda ng boses ng mga DJs. Na i-imagine mo, ay, sure nito, ang gwapo siguro nito. Ganun. So, una requirement, nung time na yon boses. Pero nag-transition after pagpasok ko, mga around 2010 or 2012, na that my character. Doon nila na-realize na it's not just about the voice. Nagta-transition na yung dapat yung character, may character din, hindi basta boses lang. Witty, lahat. Pero dapat kasi pag DJ ka talaga mabilis ka eh. Kasi during that time, kami lahat magpe-play ng song, magpe-play kami ng commercial, sasagot kami ng tawag. Ang hirap na bilang nyo po yung seconds sa intro. Magsasalita kayo ng pa-intro. Yun yung nakikita kong Pa-fade pinapractice. in, fade out. Oo.
Paano There you na go. yun? This song is being brought to you by mga ganyan, di ba? Biglang Oo. aabutan na kayo ng intro. Correct. Na magmamadali ka na magsalita kasi andyan na, kakanta na si Whitney Oo. Houston, di ba? Sasabay na siya. This song is requested by Polka. Di ba ganon? Yeah. Sasabayan mo. Nakakakita nga ako ng mga contents na ganyan before. Yung parang, Oo. anong Mag-wait ka name ng nun? seconds. Oo. Parang itetesting mo yung work ng DJ. Oh, wow. That's nice. oo, parang iaano mo siya, ano tawag doon? Ita-transition. Oo, Yung parang i-stitch mo, gano'n. Wow. Ang cute, para mapapractice mo yung pagiging, actually naging ano ko yan, parang Gusto mo mag-DJ? frustration ko before. Gusto mo mag-DJ Gusto kong before? matry. Let's give it a whirl. Nung huling guest namin, volleyball player, gusto niya din po itry Hindi, mag-volleyball. sabi ko lang yun para makisama sa kakao. ka naman! Sobrang honest, Sa no? susunod na guest, yun ulit. Yes, din! Ganyan yan. Spill Actually, niya yung yan. next naming guest tubero eh. Gusto niya din. Oy, hindi pero gusto ko talagang matry mag-DJ before. Wow. Kasi parang feeling ko, parang nakakatuwa ng salita ka ng salita. Tapos walang nakakakita sa'yo. Parang ikaw lang mag-isa doon sa booth. Yun ang masaya that time. Tapos you get to choose your songs. Alam mo, ako, music Tapos pag pagod lover. kaya mo magsalita, magsusongs ka lang. May May mga ganun ako. Damihan ko yung songs, 5 songs ko, dire-dire. Before naalala ko, hindi ka laban eh. Pero pag DJ ka, may nagawa akong like Mexican novela, tapos yung ita-transition mo into, may ginawa akong ganun. Ganun kami rumakit, girl. Okay. Mexican novela na ipalalabas sa ABS sa Tatagalugin. Don't tell me Betty La Fea to. Nilaraket din ng mga DJ yan. And sometimes sila din mismo mga voice-over talents. Mga DJs din sila. So, hindi technically kalaban kasi maliit lang mundo. Halos parang magkakakilala kayo. Parang same. Pero kanina kinabahan nga ako kasi sabi nila mag-hosting na daw sila. Kalaban ng DJs ang mga, ang mga host. Okay. Di ba Oo. mascot lang po kayo? Talaga. Hindi ba po? Tatakpan pa ako. Hindi, pero ako, I love hosting talaga. Parang, kaya nga gusto ko rin talaga matry talaga yung pag-DJ. You should try. Oo, It's never too late to try it. I mean, there's still radio up to now. May mga entertainment FM radios pa rin. For sure, kilala nyo si Lloyd Cadena. Yes. Lloyd Cadena became a DJ before sa Love Radio. Okay. Yeah. So, Alex Calleja Yeah, was our DJ sa MOR before. Nag-MOR din siya. Oo. So, may mga comedians din and mga artista na nagsubok din na mag-DJ. May interview na po that time or mas caller lang? Sa show ko meron. Kasi di ba sa ABS may mga gagawing teleserye, movie. Required yung artista dadaan ng DZMM, dadaan ng MOR. Magpo-promote. Kayo yung Daanan promotion. lang, daanan. Very Third, podcast ito yung mga na. prank call. Oo. Naalala niyo yung mga prank call sila Vice Ganda? Yes. Julia Barret. Joshua Garcia. Joshua Garcia. Sa show ko yun. Oo. Alam ko. Tawang-tawa ako doon. Impromptu yun. Like sabi ko kasi, wala na akong maisip na bago. Ayoko naman tanungin lang sila ng, kamusta ka? Mag-promote ka na. Ayoko nang ganun eh. Gusto ko pag pumupunta sila sa akin, something that they will new. never forget. Ah. So, doon lang sabi ko, gawin natin yung prank calls, try lang natin. Tapos yun, pumatok. So, dire-diretso na lahat ng mga dumadaang artista doon. Pag Ito ba yung magpo-promote. tinawagan ni Meme si OG Mama Diaz. OG Diaz? Eto yun. Nasa YouTube pa siya, Yung be. nakuha niya yung number sa likod ng CR. Bao CR. Yan yun. So, may interviews na rin before. Kaya, Meron na. ang mga DJs, kaya namin bigyan nyo kami ng topic, kaya namin 2 hours. Salin namin yung topic na yun. Ang saya. Ganun siya. All around po kayo. Kasi wala no? kaming script eh. Yun nga Ganun yung kami. maganda. Yun ang difference namin with TV. Di ba sa TV, halimbawa, meron talaga, may guide. Kami wala talagang, all by yourself, wala kaming producer. Lately na lang nagkaroon siguro mga 2019. Doon na-realize yung mga boss namin, uy, may budget na tayo, number 1 station tayo, mag-producer naman na tayo. Umarte naman tayo Magbigay na ng tayo ng content. PA, pero before, it was all us. One-man band ang attack. Magbabayad ka pa pag yung commercial, hindi mo na play, hindi mo na sulat. Kami yun. Pe-play mo yung commercial, itatime mo anong oras siya umere. Like, it's basic. May tatawag. Diyan ka lang pag, okay, anong song request mo? Diyan ka lang, wag kang aalis. Pag on air, bigla mawawala yung caller. Nakakaloka. Mas mahirap buhay ng mga DJs before kasi CD pa sila. Or tape. Kami hindi. Computer naman na. Okay. Na-prank call na din po ba kayo ng caller? Or may anong memorable experience niyo sa Namura call? ako. Kasi may prank calls ako, parang tatawag sila sa akin, test nila yung loyalty ng partner nila, mga ng jowa. partner nila. So, nag-ML yung tinawagan ko. Syempre, iinit ulo ng mga
Huwag ka gano'n ako on air. On air. Alam mo, madalas ako naki-KBP dati. Ano po? Kapisana ng mga broadcaster broadcasting. ng Pilipinas. So, So, ito yung tinitignan nila kung tama pa bang ginagawa ng mga broadcasters. Ay, sa MTRCB. TV. parang sila ang naka-radio. MTRCB na, Madalas makareceive ng letter ang mga boss ko. Buti naman ngayon, Ano po hanggang ang ngayon. mga bawal sa Well, bawal radio? magmura on radio. Basically, Sa amin, what's bawal sa TV, Oo. same halos. Halos same. Bawal super sexy. Meron akong segment na sexy time. Mag-share sila ng mga sexy stories nila. Babe. Lahat talaga ng bawal, no? Talagang ginagawa. Kasi lagi ako nag-iisip ng bago. Prank calls. Iisip tayo parang okay 9 to 12 yung show ko. Sabi ko, alam mo, latter part ng show natin, gawin nating mag-share sila ng sexy story nila. Sabi ng boss ko, hindi yan papatok, hindi mag-share ang tao ng sex capade nila. Sabi ko, sir, akala mo lang yun. Lalo na pag Oh late my night na. God, ang daming nag-share. Ito yung kubaw ibabaw, kubaw ilalim. Ganun yung mga terms na ginagamit namin. Nakakaloka. So, pumatok, Mhm. ayun, na KBP, yung mga ganon, masususpend. Ganyan. Tumbas ng pag patok. Mga tipong may susulat sa Kabayaran. may susulat sa KBP na pakinggan ko po itong radio station na to sa taxi. Natakot po ako for myself kasi yung babae humahalinghing sa radyo. Kasi, ay, hindi, kuya. Ganun ako magsalita before. Pag naiisip ko siya ngayon, sabi ko nga sa anak ko, pag napakinggan mo lahat ng ginagawa ng nanay mo noon, it's about the money. It's all Pera about to, you, anak. honey. I'm doing it for you. Oh, I'm doing it for you. Pag in terms po ng money doon sa work nyo, since ang daming roles na ginagawa, kamusta po doon? Sa ilang years po ang total nyo nag-DJ? Matagal hanggang ngayon kasi DJ. Well, wag ko na nga daw tawagin DJ sarili ko. Pero with MOR, I stayed 2008 until 2020. Tapos Ang tagal. tumaas naman po from 2008 na rate. Oo, tumaas. In all fairness to them. Ano po nagdidikta ng pagtaas na yun? Brands po bang pumapasok? No. Your, Yung galing mo. yes. Your Performance talent. mo. Performance mo. Ina-assess ka ng mga boss. Siyempre, pag nagkakaroon ka ng offer with other stations, hindi ka nila papakawalan, tataas yung rate mo. Parang gano'n. In fairness naman kasi talaga kay DJ Chacha, the way how she speaks. Hindi, nag-imbento lang ako na meron ako mga offer para tumaas. May Talino pala. loophole. Ang talino. Kung gaano ka magaling magsinungaling, dun itataas ang sahod mo. Nakakaloka. Sa magsisinungaling. Ama, yan ang matututur. Yan Puro ka pala. walang yan ang natututuran natin. Kasama rin yung ratings ng programa. Bonus? Of course. It's all about the ratings. numbers. Yes, numbers, ratings ng programa, pinakikinggan ba yan pag lumabas tayo, kilala ba yan, doon tumataas yung value. Okay. Pero ito going back dun sa pandemic era, na-shutdown ng ABS-CBN. How did it affect you? Kinabahan ako at first kasi parang inisip ko, although ready na ako maging stay-at-home mom. Nag-usap na kami ng asawa ko tapos siya mangingibang bansa, pupursige niya na yung pag-nurse niya doon. Tapos ikaw nagko-cross-stitch. Oh, Yes. true. Ganyan. Planado naman po. Yung pangarap kong maging stay-at-home mom, matutupad na dahil sa shutdown. Okay. Malungkot ka pero at the same time, excited ako kasi never ko siya nagawa. Bittersweet. Never ko siya nagawa eh. Kaya lang nagka-offer. So thankful lang ako may offer from other station. Okay. Pero may worry ka pa rin bago ka nakapag-sign na parang okay, ito yung ano mangyayari sa atin after nasanay ka na every month may papasok, di ba? At may racket ka. At Of nabawasan course. yung racket during that time. Of course. Though thankful lang din ako nun, feeling ko isa ako sa mga DJs na nakapag-transition ng maayos sa social media. May mga labada na tayo nun collaboration, online collaboration, Bongga. ganon. So, tsaka bago pa nangyari yung shutdown, nakapag-ipon na rin naman kami ng maayos. Dahil dun sa mga Okay. pagtitipid bago pa yung shutdown. Kasi ever since I started working, ang turo sa akin ng nanay ko is to save. Dapat wag kang bili ng mga walang kwentang bagay. Ganun yan sa akin. Tinuruan niya talaga ako on how to handle Ang bongga. finances. Kasi it's an important talk if you have kids. Dahil hindi naman tinuturo sa school. Tinuturo ba sa atin yon? Paano kayo maging matalino sa pera? Di ba hindi naman? So, maswerte lang ako na yung nanay ko. Napakahusay sa pera. So, na-adopt ko siya. Parang since I started working, dapat mas malaki yung nasisave ko kaysa sa ginagastos ko. Yeah. It's always like that. Ooh, May okay. percentage po ba hati-hati? Meron. Pwede niyo po ma-share. 70-30. When I started, it's always like that. Ano po ang 70 70% savings. savings, 30% lang sa Ang yung bongga. gagastos ko. Grabe. Kaya umutang ako sa nanay ko.
Panggugulang. Panggugulang. Matalino ka, DJ Chacha. Pero may mga moments sa 50-50, yung hindi talaga kaya. May moments wala kang ipon. Hindi realistic na 70-30 every month, pero pag kayang 70-30, Pero laging 70-30. ang sabi nga nila, yan yung totoong itsura ng consistency. Yeah. Hindi po pwedeng laging 70 30, lagi. oo. Ang importante, Consistent na may it be nagsisave. 50, 70, 25, so long as meron kang Nasisave. nasusubi talaga. Okay, ang bongga. Lalo pa sa trabaho natin, kami sa DJ, hindi naman kami regular employee. Kami ay talents lang din. Yes. So, pwedeng after 6 months or after a year, di ka na nila i-renew. Depende sa performance mo. So, di ba, dun pa lang naset na yung utak ko na hindi forever yung work na meron ako. Kaya nag-iipon ako. I love that. So ngayon na feeling ko, paldo ka na sa ipon, paldo ka na sa diamante sa tenga mo. Hindi siya tumatanggi. Sana naman, mapo ka. Kasi talagang sinuot ko yan, yung inanggulo ko dito talaga. Sabi ko, dito ko ihahawi yung buka kasi Kaya nandito nga yung eh. host eh. Kung dito pala Nagpapaanda. namin kayo inupo, Ay, mali dito yung naman sa hawin. kabila. Oo. Nagpapaanda. Ito, yaman din lamang na ang title ng ating podcast ay Petsa de Peligro. So, dumating ka ba sa point, let's say, nung nag-aaral ka pa, when you became a mom, na nagkaroon ka ng Petsa de Peligro, and how did you handle it? Petsa de Peligro moment siguro high school. Sobrang kuripot ng nanay ko. Hindi pa ako nag-work nun, pero kasi in-instill niya sa amin pag may gusto ka, hindi laging ibibigay sa'yo. So kunwari may mga dance sa school, kasi as a sex bomb dancer tayo. Pero totoo yun na, nag-audition ako sa sex bomb. Talaga ba? Seryoso ba? Hindi sila naniniwala pag Hoy, sinasabi ko sample. yun. Split. Sumunod sa sex bomb! Totoo. Kaya tuwan-tuwa ako, naging super friend ko si Sunshine. Kasi sabi ko, be, dati Ay, oo. gusto ko lang mag-audition dyan. Ngayon, friends na tayo. Nag-audition ako. I love it! Tapos ayaw ng nanay ko. Kasi alam mo yung mindset ng mga boomers. Yes. Dancer? Wala pupuntahan dancer. Ganyan sila. Hindi nila alam, laki ng kinikita nung. Ngayon, sabi ko, kailang round na ang ano nag-sex ngayon. bomb ako, nakailang round na ako ng So anyway, high school, hindi niya ako bibigyan ng pangbili ng costume. Kunyari, Kapag may 250 sayaw-sayaw. pesos, may sayaw. Yung iipunin mo talaga sa baon mo. Okay. Tapos sa work, pinaka-petsa de peligro ko siguro yung unang-unang sweldo. Doon ko na-realize yung hirap nung sinasabi nila na pagdating mo na nag-work ka na, ayun na yung totoong mundo. Na Which is true. yung paghihirapan mo, kasi di mo na inihingi yung pera eh. Totoo yun. Yun na pala yung magiging kuripot ka na rin kapareho ng nanay Nakikita mo na yung value ng money. So, Saan naging napupunta. kuripot ka din. Naging kuripot ako tapos hindi nagkasya. So ayoko manghingi ng pera. Wala akong choice kundi umutang sa nanay at tatay ko. Kay Muji. Tapos nahihirapan ako mag-commute. Kinausap ko sila. Sabi ko sa kanila, alam ko hindi ko kaya bumili ng sasakyan. Pero kasi panggabi yung work ko. Tapos pagod na ako mag-jeep. At saka yung ang daming mag-bus, salin, ang daming Bago salin, mag-work, yun yung nakakapagod. Dalawang jeep, isang bus, tas isang sidecar. Ganon yung biyahe ko every Diyos single day. Tas ang layo ng ko. Tondo to QC, di ba? Oo. Tas 12 ka uuwi. So parang naisip niya, okay, anong gusto mo? Pwede ba bayaran ko na lang sa inyo? Mag-down naman kayo ng kotse para sa akin. Tapos babayaran ko yung ida-down nyo, ako magma-monthly. For 6 months, may mga times na nahihirapan akong bayaran yung monthly. Kasi 12,000 ng sweldo ko. Tapos ang bayad ko that time sa monthly ko, kung di ako nagkakamali, bago tumaas yung sweldo ko after a year pa, mga 15,000 per month. So, hindi kasha, di ba? Pero would you say na nung pagbili mo ng sasakyan nun was a good decision? Yes. Kasi natuto ko lalo mag-save. Dahil meron ka ng paglalaanan. Unlike nung wala, Okay. bili ka ng bili ng kung Di mo alam ano-ano. saan ipupunta kasi Oo. yung money. So, yun yung first investment ko. Vios, be. Oo, na Hoy, ang laking manual, bagay be. na. Talaga ba? Vios na manual. Power. Yun, Saan ka tapos- natuto mag-drive? After a year pa ako after a year pa ako naghulog mag-isa. And then, yung isang taon na yun, tinutulungan nila ako maghulog. And then, sa anong pangalan nun? A1 driving A1. school. Ikaw ba, saan? Nag-promote pa? Nakalibre pa sila, Wala, A1. tinuruan lang ng ex ko. Sana all nakakalibre A1. naman. Ayun, tapos Pixar. Parang DMA Pixar sa Hindi. Hindi ako nagpa-Pixar. Excuse me. Galing-galing Okay. naman. Hindi nag-fixer. Pero madam, as a working mom naman na side, may petsa de peligro ba dun sa part na yun? Yes, of course.
iniisip ko ngayon kung nagkaroon ng Pecha de Peligro, masyado lang mabait sa akin yung mga magulang ko. Akala ko Oo, masyadong nga eh. mayaman Kasi na ako. hindi nakatira ako sa parents ko Parents, eh. Laking So, help. hindi ako yung feeling ko ako yung gumagastos ng food, ng kuryente, ng Kung tubig. lahat ikaw. Kulang yun. Pero dahil they're there to help me, na-feel ko yung Pecha de Peligro, pero sinasalo nila ako. Kumbaga may parang safety net Oo. ka. So kapag ka nag-work ka, yung mom mo nagbabantay kay Yes. baby. For the Okay. longest time, si mama parang ilang taon na yung anak ko nung nag-decide ako to move out. 7 or 8 years old. O ganung taon. Ganun na yata siya. 7, 8 or 9. Mga ganun. Late na. Where was the Tapos dad? nagalit pa yung nanay. Yung tatay, binaong ko sa lupa. Hindi, yung tatay, okay naman siya. Okay. We're not I in mean, good if you don't mind me asking. we're not in good terms. Pero He's not in the picture anymore. he's not in the picture. Pero sana naman magparamdam siya kasi may anak siya. Kahit hindi na financial. So nanonood ngayon yung... Hindi, siguro nahihiya siya eh. Kasi hindi ko alam kung anong dahilan ba't di siya nagpaparamdam. Pero sana magparamdam siya kasi open naman yung anak ko to talk to him. I mean, okay. napagod na siguro yung bata to reach out to him. The bata was trying. Oo. Yung last kasi nila super tagal na, like 5 or 6 years ago. I mean, okay lang sa akin kung di siya tutulong financially. Pero sana, just I mean, like, Be see your present. kid, yung Magparamdam presence ka. mo. Although, napunan naman yon nung asawa ko na ngayon. Kasi 3 years old pa lang yung anak ko. Kami na eh. So parang siya na talaga yung datay. Okay. Yes. Perfect. At least merong May father figure. Oh, Yun and yung my dad also is parang naging father figure. Kasi okay. silang dalawa ni mama More yung than pa po nagpapalaki. yun, no? Dalawang More tatay. than. Pasabog. Pero mabalik tayo doon, Mima, sa doon sa Pecha de Peligro moment mo na parang it's nice na kahit papaano meron kang safety net which was your My parents. So, paano ka nakaalis doon sa part na yon? Kasi parang syempre, okay, may safety net pero parang hindi pa rin ako ganun ka-comfortable. Oo, na umalis. Kasi parang iniisip ko nga kanina 7 or between 7 to 9 years old when I realized I have to move out. Ayaw pa ng nanay ko, nag-away pa kami. Kasi love na love niya yung apo niya. Okay. And parang, oo naman, ako paborito mong anak. Char! Panganay kasi Ilan ako ba kayo? eh. 3. Magkakapatid. Okay. So, yun yung unang apo niya. Ayaw niyang paalisin. Si Uno. Buti Medyo hindi Uno. ikamamatay daw niya, malulungkot. Tapos, bibili kami ng kondo ng asawa ko na ngayon. Kasi mag-i-invest na kami. Sabi ko, may nakita kaming kondo ni Mike. So, plano namin to kasi plano namin magpakasal soon. Bibili kami ng kondo, ganyan. Ha? Kondo. Walang lupa dapat ang binibili nyo. Huwag hanggat di nyo kaya bumili ng lupa, huwag kayong bibili The kondo. mindset. The Ano mindset. yan? Di dapat kondo. Ganun ang mga magulang. Mindset ng mga boomer. Hindi nyo mapapamana yan sa anak nyo. Akala yata nila every 20 years ginigiba yung kondo. Hindi na Tama, mali. Tama. Ganyan. Ang mom ko, ganyan For din sure, ang ganyan thinking. din mga nanay at tatay nyo. totoo. Gigibain yung kondo. Tapos nung nabili namin yung kondo, sila yung unang picture ng picture sa kondo. Gusto din mag-elevator Hashtag pa. Film Blast. Oo. Sila yung unang-una nagpipicture dun sa pool. Ayaw nila Saan kayo pumayag. nakabili? Saang Sa area? QC. Near ABS-CBN, mga 20 minutes away from ABS-CBN. Ay, ang laking ginhawa nun sa'yo. Sobrang Oo. wow, nakahinga ka. Tapos syempre, nakaginhawa ka sa mga kapitbahay mong maiingay. Di ba yung videoke hanggang 2 Tondo. a.m.? From Tondo. Oo, naalala ko dati may nakaaway pa akong kapitbahay kasi sabi ko, nag-tweet yata ako. Hindi ko alam, may Twitter din sila. Akala mo naman ikaw na may Twitter sa Tondo. Underestimate mo ang kapitbahay. Nag-tweet ako na parang, ano ba yan? Ang aga-aga ko bukas kasi hindi nagpapatulog yung mga kapitbahay. Naging gulo, pinabarangay yata ako. Nagkabaranggayan. Ikaw pa yung nababarangay. Ayan o, tinweet kami. Parang nag-comment siya na, kung ayaw mo nang maingay, lumipat ka sa subdivision dahil nasa Tondo ka, ganyan. Which is totoo naman, di ba? Pero sana kahit Pero papano, konting adjust naman. 2:00 naman ng umaga, magpatulog naman tayo. Sana nireplyan mo, sesto ka nabubutas ko, tagiliran mo pa kaya. Tondo yung atake. So, ayun, nung paglipat namin ng QC, tapos nakakondo ka, hindi naman super high-end ng kondo. Pero alam mo yung na-feel mo na parang, uy, iba pala, makakatulog ka pala ng pwede pala to, yung walang maingay. Pwede pala malapit sa work. Yung convenience na ramdaman mo. Tapos, na-realize ni mama na, okay, tama naman pala yung desisyon ng anak ko. Nakita naman niya na kaya na namin on our own.
Pero doon ko rin na-realize ang hirap ng buhay nung nagsolo na kami. Bills. Maraming pros and cons. Pero nung masarap. magbuka. Kasi sarili mo Kasi na. family na kayo. Oo, Nuclear sarili mo na. family na sila. True. Taray nung Bakit nuclear family? Kapag nuclear family, ibig sabihin sa isang household, wala kang kasamang other extended family. Oh yeah! Extended. Yes! Extended. Ano lang, mom, dad, and then the children. Okay, nuclear family. Nuclear family. I love Pero kapag may it. kasamang iba, extended family That's na. news to me. Talaga ba? Tinuro Nuclear yun nung third year high school ako. Dormant lang kasi na volcano yung mga Paano forest? QRPH payment, check. Okay, 3 na to. InstaPay transfer, 2 pa lang. Uy, ano yung binibilang mo? Entries ko to papuntang Vietnam for free. Magta-travel ka ng libre? Yes! Sa UD, kada QRPH payment at InstaPay transfer mo sa app, may chance kang manalong trip to Vietnam, girl. Kaya pala todo transfer ka ngayon. Siyempre, kung magbabayad at magta-transfer ka na rin lang naman everyday, bakit hindi mo pa gawing Vietnam-worthy? Oh, kaya ano pang inaantay nyo? Download, sign up at gamitin ang UD app today. Check the full mechanics on Union Digital's Facebook page. Meron tayong portion dito, DJ Chacha, na malapit sa puso ni DJ Chacha. kapeligro questions. Ay, ganun. Mag-a-advise. Yes, ito yung tawag natin sa mga listeners natin, Okay. mga kapeligro. So bawal tayong magkaroon ng listener na mayaman. Dapat nagdarahop ang atake. Ang mga mayayaman, napipiligro rin sila. Kasi Oo. umuutang din naman ng mga yan for their business, ha? Yes, Iba kasi long yung business type long. ng utang nila. Oo, kaya lang yung peligro, yung peligro nila, yung peligrong maisasalba. Walang ibang color yung bag na gusto nila. Yun pala yun. Yun lang pala yung peligro nila. Brisit. Sana all. Anyway, dahil dyan, from Ria Buena, ang question, Hi, Chaka and mga kapeligro, may utang po ako sa kaibigan ko. Tapos sobrang gipit ko ngayon. Due date na at sinisingil na ako. Iniisip ko pong mangutang ulit para makabayad. Pero natatakot ako na baka mas lumala. Ano po bang tamang gawin? Ito yung mga sistema ng mangungutang ka, pambabayad mo rin ng utang. So what are your thoughts about it? utang. Tapal utang. Hindi ka na matatapos dyan pag hindi mo tinantanan yan. I think, or there's nothing wrong with utang if yung paggagamitan mo ng pera is makaka-add dun sa income mo. Pero if nangutang ka para sa luho mo, yun talaga yung Super bad. For me, it's a no-no. Mhm. Although marami naman akong kilala na nag-start ng ganyan, nakaahon pa rin naman sila kahit papano. But you have to have the right mindset. Kasi sometimes, ba't ba tayo nangungutang? Lalo na ngayon sa age ng social media, we want to show the world that we have Flaunt. made it. Uh-uh. Most of the people are flaunting. There's nothing wrong with flaunting as long as you really can pay for those Worked na hard fino-flaunt for it. mo. Uh-uh. You worked hard for it. Hindi mo ninakaw, hindi galing sa maleta ng bayan, hindi galing sa duffel bag. Amen. Hindi Amen. kinupit sa pondo ng bayan. Mhm. Then, so be it, di ba? Amen. Pero yung, Yes. mabalik tayo dito sa mga magkakaibigan, ano? Feeling ko kung friend mo naman yan, I think maiintindihan niya na, medyo konting palugit for the utang. Kung yung naniningil na, di ba? Naniningil na yung Yes. friend niya. Konting palugit pa dun sa utang mo sa kanya. Kasi meron kang isang kailangan bayaran na due date na. Ito muna yung unahin mo. Kasi pag di mo to binayaran, mag-a-add up yan ng another interest. Pagka nabayaran mo na yun, saka mo siya bayaran. And ito yung kailangan ipasok mo sa utak mo na dapat ang utang ay utang. Hindi yan binigay. Exactly. Hindi ba? Hindi yan birthday giveaway. gift. Hindi yan giveaway. Saka yung palabra de honor. I mean, paano Ah, magtitiwala sa'yo ang isang tao kung hindi ka tumutupad sa sinabi mo? Ngayon nga sa panahong to, mas nakakahiya pang maningil eh. Yes. Nagpangutang ka, maniningil ka. Kaya ako, ito yung pinapractice ko. Dahil na nakuryente na ako before sa kaibigan. Nagpautang ako, tas nung... Sa kuryente pala tawag doon. Oo, Ganda. nakuryente na ako, nagpautang ako, tapos nung singilan na, parang ikaw yung mahihiya na sinisingil mo siya. Nung pera mo naman. So, na-realize ko, okay, ganito na lang. Tapos, after na, di na kami naging okay. Yan Ang hirap eh. Yan ang Ang hirap hirap eh. Naapektuhan pa yung relationship. So, ang ginawa ko, ngayon, pag may lalapit, if it's not a matter of life and death, ang lagi ko sasabihin, kunwari magsasabi siya, pautang naman ng ganitong amount. For what? Ano ko to friend, kunyari pag close ko, ang sasabihin ko, sisendan kita ng ganitong amount. Tulong ko to. Huwag mo na ibalik. Ganun ako Okay. lagi.
Hindi ako magpapautang kasi Same. alam ko magkakasamaan tayo ng loob pag binigay ko yan sa'yo or pinautang ko sa'yo. So bibigyan kita. Ganun na lang lagi ginagawa ko. Mas Bigay. maluwag. Kung What ano you're yung mas willing to lose. Oo, kung ano yung mas maluwag sa loob ko na ibigay sa kanya na di na babalik. At hindi ko na sinisingil talaga. Kung ano lang yung kaya nung bank account ko na ibigay dun sa friend ko na yung nangangailangan, yun lang. Kesa nangutang ka sa akin tas di mo na balik, na FO tayo. So again, ang utang bayaran, si Melay Cantiveros nagsabi nito sa akin, sabi niya, kapag hindi ka umaasenso sa buhay, nagtataka ka, bakit ba hanggang ngayon di pa rin sobrang umaalago yung buhay ko? Tignan mo yung nangyari sa'yo ngayon or in the past, baka meron kang utang na hindi mo nabayaran. Ang taong may utang tas hindi nagbabayad, nahihirapan daw umangat sa buhay. Sabi ni Melay yan sa akin. Okay. Ganda. And I've always also Parang may believed balik. in that. There's always karma. Nangako kayo, nabibigay mo, ibabalik mo eh. Kahit Tapos- magkano pa yan, be. Kahit magkano pa yan pag sinabi mong utang-utang, kahit 200 pesos pa yan, ibalik mo. Wait. Oo. Oo nga, no. Pero ako, meron akong kakilala dati na nagwo-work. Parang palautang siya. Oh. Which I don't see anything wrong, lalo na kung kasi siya, Pang single mom, business. tapos 3 anak niya. Kumbaga nagigipit talaga siya. Pero parang naging usap-usapan na siya sa office na ang dami na niyang utang, tas hindi na nababayaran. Nanganganak ng utang. No? Oo, tas sobrang tagal na. Sobrang tagal na. Kaya parang sana, gawa natin ng paraan na bayaran yung mga... And speaking of utang we would like to remind our viewers na iwasan yung mga informal lenders. Oh, ang dami na mga, lumalabas ngayon lending. Nagsusulputan. So, we always look for the formal and regulated lending institutions. May mga ganyan naman, di ba? Yes, of Yung mga course. dumadaan po sa legal and talagang may mga permits na magpa-loan. But anyway, having that said, yung mga loan, eme na yan, Mima. Kung meron kang invite code from UD, your Union Digital Bank, pwede mo siyang i-grab ngayon. Tapos soon sa app ng Union Digital Bank, pwede ka na mag-apply ng loan through this specific app. Wow. Kayang-kaya na yan. Go check nyo na kung may invite code kayo. Oo. Oh, Pwede diba? mag-apply yan dyan. Teka nga, makautang. Kasasabi mo lang! Sobrang real No. Nalaman ko, there's good and bad loan. Yes. It's not bad na mangutang. Pero dapat, saan mo gagamitin? Yun lang naman yun. At dapat babayaran. If it ang will grow utang. your money exponentially, Good loan that's not business. bad. Yan. Bad loan ay ano po? Bad- For sugal? Bad loan yung sugal, yung gagamitin mo for those things Nagkakasanlaan na ng Palago pa. sasakyan. Itatry pa i-double yung money na inutang. Okay po. Good and bad loans. So next naman tayong question ay from Bradley Coop Jr. Ay, taray. Pa-Bradley Cooper. Pa-Bradley Cooper. International. Hello po, Chaka and DJ Chacha. Lagi ko po kayong napapakinggan sa pagbibigay ng advice. Pero curious lang po ako. May time po ba na kayo mismo yung nalilito sa sarili nyong decisions, lalo na pagdating sa pera o buhay? Paano nyo po ina-apply sa sarili nyo yung mga advice na binibigay nyo sa iba? Kung nagpa-practice what you preach daw kayo, DJ. Dapat naman. Kasi Of course. nakakahiya namang sinabi mo tapos di mo gagawin. But That's hypocrisy. Oh. Amen. Spell mo nga, paano ulit? Basta impokrito ka. Tinagalog. Uy, alam mo, ang ganda pag ikaw nagsasabi. That's hypocrisy. Parang wala kang utang. Ay, wala ako. May utang ba ako? Pero kayo ba meron? Okay lang sa inyo mangutang? No. O pareho. Pare-pareho tayo. Takot ako sa utang. Oo, Pero oo. there was a time na nangutang ako gaya ng car loan. Pero ito, yung tungkol dito, yung life decisions na parang sa pera or sa buhay na parang minsan nahihirapan ka. Most of the time naman, lahat ng sinasabi ko ay ginagawa ko. Kasi nga ganun ako, I don't say something na hindi ko ginagawa or na alam kong di ko kayang gawin. Oo, parang... Sa love life lang yata, may mga ganung moments. Before. Pero ngayon, dahil matanda na tayo, wala eh. Pero when it comes to money, as I've said earlier, I am just really thankful and grateful na bata pa lang ako na pakita na sa akin yung idea ng financial literacy. And I think it's important for us Filipinos kung may mga anak kayo or kahit walang anak, sa bahay pag-usapan ninyo with your parents, with your siblings, yung pera. Lalo pa kung meron na kayong mga kapatid na nag-start na mag-work, kasi nga hindi naman natuturo sa school kung paano aalagaan yung pera. Tinuturuan tayo kung paano kumita ng pera, pero hindi tayo tinuturuan kapag nasa iyo na yung pera, saan mo dadalhin, saan mo gagastusin, saan mo i-invest.
What's the right investment? Yeah. Kailan pwedeng mangutang? What's bad loan? What's good loan? Lahat yan hindi naman natuturo. So ngayon, ang ganda kasi ang dami ng platform, ang daming avenue, merong ganitong podcast. Yes. Di ba, na From tinuturuan experience kayo. talaga. Yung mga ginagas nyo dito from their experiences, pwede sila matuto dun sa mga pinagdaanan ng mga guests. And ang dami mga financial literacy books, financial Sobra. experts, yung totoong experts talaga that can help you kung saan nyo pwedeng dalhin yung hard-earned money ninyo. Kasi tayong mga hindi pinanganak na mayayaman, mas doble sa atin yung effort to Extra really effort. take care of the money na pinagpagura natin. So, ngayon, ako, dahil nandun ako sa part ng life ko na masasabi ko may financial freedom na ako, pero hindi ako umabot dito na yung like, ano to yung in a click, yung ganun kadali. Kabilis mag-decide. Diba? Na parang ganun kabilis na nandun ka. Aabot ka sa financial freedom kung when you started young, na alam mo na kung ano yung financial literacy. Yeah. So as early as now, you start saving, saka mo na i-gratify yung sarili mo. Sa lahat ng purchases ko, lagi ako bago ko siya bilhin. Times 5, dapat kaya ko siyang bilhin ng cash. Times 5. Pag hindi ko siya kayang bilhin ng times Sa akin, times 3 lang nun eh. Times 3 lang ako nun eh. Sa akin, times 5. Pag di ko siya kayang bilhin ng times 5, Huwag mong bibili. huwag mong bibilin. Especially if, luho lang. Pero ayun nga yung sinasabi natin kanina, ano ba yung mga bagay na kailangan natin? For example, kailangan mo ng Yung sasakyan mo nun. sasakyan. Bakit ko siya binili? Kasi it's convenient for me. Mas maiingatan din ako kasi Magagamit. babae ako. Magagamit ko siya everyday. Or halimbawa, if you're renting a place, i-compute mo if yung nire-rent mo kaya na pala pambayad ng condo monthly, then go for it. Si Dimples Romana naman, a friend of mine, kung ako takot ako sa utang, siya naman yung friend ko na, grabe, silang mag-asawa. Lahat ng loan papasukin talaga nila. Hindi sila takot mangutang like housing loan, kung ano man loan yan para sa business nila. Kasi lagi niya sinasabi sa akin, okay lang yan, pasukin mo yung loan na yan kasi para mas magsisipag ka sa trabaho. Ganun siya lagi. Doon siya Lalo- umuhugot. Oo, lalo pa kung kailangan mo. Yun nga, if you're renting and you feel like yung bibilin mong property is nearby to your workplace, hindi mo na kailangang bumiyahe ng pagkalayo-layo, convenient for you, tapos yung binabayad mo sa renta mo at sa pamasahe mo everyday, ganun din pagka sa'yo na yung condo na yun or yung place na yun na bibilin mo. Di ba parang it's easy to decide na you go for that, lalo kung kaya mo na. Kumbaga So, yung mga marami kang i-outweigh. At kung hindi mo kayang i-cash, di loan siya. Yung first condo that we got, kami ng husband ko, we paid it for 5 years. Na magugulat ka, hindi mo mararamdaman. Ang Tapos bilis na. lang. Ang bilis lang ng 5 years. So yun yung mga masasabi ko na sa mga utang and loan, pinipili talaga natin kung saan natin siya gagamitin. Okay lang mangutang pero dapat yung utang may magandang pupuntahan. Para mapunta ka rin doon, few years from now, if nagsustart ka pa lang ngayon mag-save, 10 years from now or 5 years from now, masasabi mo sa sarili mo na buti na lang ginawa ko yun. Buti na lang ginawa ko yung decision na yun. Ngayon may financial freedom ka na. I love that. Basta- Kumbaga parang do something that your future self will thank you. Yes, Ganun and yung basta atake. ready ka and tama yung mindset kasi kung natuto nga sila mag-loan ng mga need nila pero sa mindset nila ay hindi pa rin para mabayadan Yeah. yun. Tapos Baka minsan ikalubog natatakot no? Baka di ko kaya. Mm. Actually, kaya mong malaman kung kaya mo. Makikita mo yan sa sweldo mo at sa finances mo. Minsan kaya mo na eh. Nadadagdagan lang yung luho kaya akala mo di kaya. Mm. Yeah. And there's only one way to find out. To do it. Pero I po, love ganda. na napag-uusapan natin na it's okay to do loans. Oh, Kasi yeah. di ba parang for the longest times we've been talking about basta huwag kang mangutang as much as possible, huwag kang mangutang. Di ba? Which is tama din naman. Kumbaga live within your means, What if- blah blah blah. What if pang tuition ng anak? Alam naman hindi mo utangin. Kailangan talaga yun. May Ako, mga Diyos petsa de ko. peligro tayo sometimes. Dumadating din ako dyan before, lalo na nagtatrabaho ko. Talagang utang mala, sanlaan credit card, ay sanlaan pa ng ATM, yung mga ganong eme. And yan, dahil dyan, meron pa tayong isang question from @KDCastro_67. Hi DJ Chacha, mahilig na po ako mag-host sa school before and sa mga programs po outside the school. And dream ko po nga noon ay maging DJ. Pero ngayon, gusto ko pa rin i-pursue ang pag-podcast. Pero natatakot po ako baka kasi hindi siya stable. Sa experience nyo po sa inyong career, paano nyo po nalaman na worth it siyang ipaglaban? Ay, kahit hindi pa sigurado ang kita. At ano po yung maipapayo nyo sa mga natatakot sumugal dahil sa pera?
Wow. Do you have the option na pumunta sa isang karera na okay lang na hindi ka sigurado sa sweldo? I think that's number one. Mhm. You have to Yes. consider. Minsan kasi sa mga decisions na gagawin natin sa buhay natin, dapat tignan mo muna, nasang ano ka na ba, era ka ng buhay mo, nasang aspect ka ng life mo. If you have the financial freedom, go after your dreams. Kasi ibig sabihin Yes. nun, okay lang hindi ka kumita ng malaki doon dahil passion mo yon. Sabi nga dito sa buhay, kailangan meron tayong isang kung saan manggagaling yung income natin, and then meron tayong ginagawa din na passion lang natin na kahit hindi tayo kumikita, okay lang. Because it's our Yes. passion. Mhm. 'Di ba? Para balance, masaya ka sa life mo. Hindi naman pwedeng puro pera lang. But at the end of the day, kailangan realistic tayo eh. Masaya mag-podcast whenever people ask me, kamusta? May nagtanong sa akin yan eh. Dahil medyo OG rin tayo sa podcast, 2020 pa kami. Nung time na parang sinabi na, gumawa na kayo ng podcast. Podcast will be a big thing. That was 5 years ago and it's happening now. It is a big thing. Di ba? It's a big thing now na hindi natin in-expect na mangyayari to. Pero pag tatanungin ako ng tao, kamusta? May pera ba sa podcast? Sa totoo lang, ang sinagot ko talaga, wala naman talaga. Pero kasi ako, mahilig talaga akong magsalita. Mahilig akong makinig ng kwento ng tao. Mahilig akong makaalam ng mga bagong stories and makakuha ng wisdom from other people. Kasi naniniwala ako doon lagi ka may mapupulot na Yes. bago sa mga taong nakakausap mo. So dahil gusto ko yun, okay lang sa akin kahit hindi malaki kita ng podcast. Kasi na-enjoy You ko love siya. what you do. Pero kasi may financial freedom na ako. Mm. Kaya okay lang sa akin gawin to. Pero way back then, iniisip ko na kung yung time na naghihikahos ako sa buhay, uunahin ko syempre yung may source of income muna. That pays the bill. So dapat ngayon, i-assess mo yung sarili mo. Pwede ko na bang gawin yung passion lang na hindi mo na ako kikita? O unahin ko muna yung kita? Or pwede ko ba silang pagsabayan? Kung Yeah. kaya mo siyang pagsabayan, then go for it. Kasi kung kinakaya nung iba pagsabayan yung source of income nila and passion nila, nagagawa nila, then for sure, kaya mo rin. Pero kung nandun ka sa point ng buhay mo na kailangan mo ng pera, dapat realistic ka. Yeah. Yung pagkita mo na ng pera. Yung unahin mo. I But love it's that. never I love too that. late to chase after your dream. Walang edad dun. 'Di ba? Na parang feeling mo at 50, ngayon ko lang gusto gawin tong pagpa-podcast, then go for it. I mean, malaki yung mundo. Maraming makikinig at manonood sa'yo. Kahit pa sabi mo mag-start ka lang sa 100 or 300 na listeners and viewers, nakikinig pa rin sila. That's something. And lahat ng malaki, nagsimula yan sa maliit. Ang ganda. Ganito pala sa radio. Na live. Parang tumatagos po pala sa lahat yung mga advice mo, DJ. Alam niyo, hindi ako bookish eh. Pero ngayon kasi kailangan ko magbasa because it's part of my job. So parang lumabo na yung mata ko kababasa ng mga balita at information. But way back then, pag nasa radyo ka kasi pag madaldal ka lang, okay ka na. But I realized growing up and nung nagkaedad na ako na okay din magbasa na magbasa dahil Totoo. marami kang may impart Mm. na knowledge din sa mga taong makikinig sa'yo. So, magbasa lang kayo na magbasa. And what's on your feed, yun talaga din ang lalabas sa inyo eh. Yun nga eh. Oo. Oo. So, yun. Yun, totoo. Tsaka parang may nabasa nga ako before na reading books alone can make you smart. Regardless of the topic. Yes, and kahit all ano that. pa yan. Pero yung Mm-mm. pagiging Pero street yung- smart, iba rin. Oo. Yung experiences ko sa buhay, iba rin. Na hindi na-experience malamang ng ibang book smart. So, yung mga makikita ninyo sa daan, just like, lalo na for content creators like you, Yeah. 'di ba? Parang yung mga nakikita nyo outside, mas doon kayo nagkaka-idea. Yes. Of More course. than reading Of course. books, yung observation. It's and how you see things, Oo. 'di ba? Ako people watching din po talaga Diba? kapag sa content. At dahil dyan, season 2 na tayo, kaya syempre hindi mawawala ang mga prizes natin para sa ating mga kapeligro. Aba kung hindi mo pa nafa-follow ang Union Digital Bank sa Facebook, Instagram, TikTok at YouTube, ngayon na ang chance mo. Dahil pag finalo at nag-subscribe ka sa page namin, mananalo ka ng 1,000 pesos! Gusto mo bang sumali? Sobrang simple lang. Just follow these steps. Step 1, hanapin ang pinned post ng episode na to sa UD Facebook page. Pangalawa, mag-comment ng screenshots as proof na nakafollow ka sa Union Digital Bank social media pages. And pangatlo, i-comment ang episode keyword. Ang keyword natin for this episode ay Diyosa! Yes, bagay na bagay. Oo. Madali lang, di ba? Kaya sali na mga kapeligro and Good luck!
Well, anyway, I have a question pala, no? So nung ngayon, I feel like you're a lot more comfortable now when it comes to your finances. And compared to your Pecho de Peligro before, ano yung pinakamalaking mindset mo when it comes to your financials na na-apply mo hanggang ngayon? Really just to live kung di lang within below your means pa. Okay. Eto, I got this from my mama and from Sir Ted Filon. Ted Filon. Oo, bago pa ako magkaroon ng maayos na disposition financially, he has always been telling me na, anak, always live within your means and you'll never go wrong. Don't go after things na alam mong hindi mo kaya. There's nothing wrong with wanting things. We all want nice things, right? Of course. Gusto natin yan. Gusto natin ng... Parang minsan kasi parang nakakawala ng pagod. Wag, napagod ako this month, bibilig ko to. May ganun tayo, di ba? Tapos minsan sumusobra na pala tayo. Retail therapy. Uy, napagod naman ako buong araw sa shoot. Biling ko na to. Kaka-deserve ko to. Ayan. Nasobrahan na. Totoo. Pero if kaya, then so be it. Pero kung talagang hindi kaya, wag. And ako ngayon, laging intentional yung pagbili ko ng mga bagay bago ko siya bilhin. Hindi lang dahil gusto ko. Gusto ko ba talaga siya o gusto ko lang makita ng tao na meron ako nun? Before kasi, when I buy things, at may ganong face tayo sa buhay natin, gusto mong pakita sa lahat, uy, kaluwag-luwag na siya sa buhay. Wow, layo na nang narating, andar, di ba? Pero ngayon hindi. Parang lagi ako sa akin, gusto ko ba talaga to? O gusto ko lang makita nila na meron ako nito? Pag gustong-gusto ko, bibiling ko kahit basta pag times 5 ko, kaya ko siya i-cash, bibiling ko yan. Pero pag na-realize ko na, hindi pala. Gusto ko lang pala makita ni Charot at Poca na meron ako nito. So, hindi ko ibili. Hindi ko yun. Gusto ko lang parang i-flex sa kanila na meron ako nito. So, times 5 nyo po yan mabibili, ha? Laging ganon. Sobrang pasabog talaga ng DJ Chacha. Nagsinungaling lang yan, tumaas ang TL. So DJ Chacha, sa mga kapeligro natin na nakikinig ngayon, kasama po yung tatlong nanghihingi Kapeligro? Gusto ko yung Kapeligro. Ano naman po ang kaya mo mode on advice mo sa ating mga kapeligro tuwing Petsa de Peligro? Oh my gosh. Kahit po one advice lang natatandaan nila sa podcast na to. Sa ating mga ka-Petsa de Peligro, kung nasa peligro moments ka pa ng buhay mo, Deserve mo yun. Times 5. Naghalo-halo na yung advice. Mali. Kaya nga kaya mo nga Sorry. Mata pobre ka pala, DJ. kaya pala deserve. Gastos mo eh. Deserve mo. Kung nasan ka, kasalanan mo yan, Hindi, babe. totoo. Sobrang totoo yung sinasabi niya. Ba't ka ba napunta sa Petsa de Peligro? Sometimes kasalanan mo kasi magastos ka. So yun sa mga hindi na lang po kasalanan. Pero, eto nga, may pero yan. Sa mga kapeligro, sometimes kasalanan mo kung bakit ka nasa peligro moments. But most of the time here in the Philippines, dahil ang layo ng kita ng middle income earners sa kung ano yung ginagastos natin every day, kahit gaano ka kasipag, ang hirap mag-survive. Yeah. And I think a lot of Filipinos ngayon may oil crisis tayo. Ganon, yung pakiramdam nila, yung ang sipag ko naman. Yung mga drivers nga, 16 hours nagtatrabaho, magugulat kayo. Ang take home pay, 500 pesos. And then yung mga jeepney drivers daw ngayon, 200 pesos na lang. Nasa peligro moments tayo ng buhay natin ngayon. Pero I think what's good with us Filipinos is hindi tayo titigil para lumaban ng patas pa rin araw-araw kahit mahirap. Yes. Parang naiiyak ka pa. Hindi kasi Ang ganda. mahirap talaga yung buhay ng mga Pilipino pag nakikita ko kung, like, Totoo. doing the news and seeing kung gaano sila kahirap with surviving every single day. Sometimes you really, di ba, parang you can't help but be grateful with where you are, pero Still strive. di ko ma-picture minsan kung what if ako yung nasa sitwasyon na yun, paano? Pero the fact that they're surviving, kahit pa ganun lang yung income ng iba, ibig sabihin, makakaalis ka dyan sa peligro moments mo na yan. And I've always believed na si Lord sobrang patas niya sa mga taong patas lumaban araw-araw. So kahit gaano kayo na mimiligro in life, huwag kayong papasok sa illegal. Yun lang. Huwag papasok sa illegal kasi masarap pa rin ang ipapakain natin sa pamilya natin galing sa pinaghirapan natin.
'Diba? Hindi tayo ng tapak ng tao, wala tayong ninakawan, wala tayong pinerwisyo. Kahit pa hindi tayo makakain ngayon ng 5 times or 3 times a day, as long as nagtatrabaho ka ng marangal at yung pinapakain mo sa pamilya mo galing sa marangal, I do hope and pray makaalis ka dyan sa peligro moment na yan. At sana dumating yung araw na yun. For all of them. Ang ganda. Parang naiiyak ako. Ako din. Parang dapat mabigay si Union, si UDB ng pera sa mga kapeligro. Sa mga nagtanong, meron kayo 10,000 pesos. Galing kay Poca at kay Sabi Charot. ako ang UDB host lang po kami. Yan na, nadamay na tuloy tayo. Ang ganda lang kasi parang sa lahat ng nangyayari, yung mga nasa Pecha de Peligro moment ngayon, yung mga hindi po maiiwasan, parang lagi lang nila isipin na kakayanin pa rin nila, kaya mo pa rin na umalis dun sa moment na yun. At saka Basta meron, tama yun. do good. Makaalis sa moment na yun. Tsaka meron pa rin naman tayo mga pwedeng lapitan. Yes. Wag tayo matakot to go to our friends and family na trusted. And wag sa loan sharks, ha? Dami ngayon, yung ipopost yung picture mo, hahabulin ka, mumura-murahin ka pag ang sumunod. Tama yung mapagbabanta Tapos ka, grabe yung putulin yung interest. ulo. Wag po doon. Wag po doon. Ipopost pa yung picture. Oo, may mga ganun. Uy, may May ganon. Padadala ng kung ano-ano. Yung diba? pinakapangit pang picture talaga ipopost ng mga Kasi yan. nakita na maganda. Nakakaloka. Well, anyway, thank you so much, DJ Chacha. Thank you, DJ Chacha. We have a question. What's next for you? Ano mga dapat naming abangan? Shows, podcast, TV programs, whatever you want to promote. Sabi nga ni Charuth dito at ni Poca, ang lola po ng podcast ay galing sa radyo. Nasa radyo pa rin po ako after all these years. If you guys don't know, after MOR, nandito na po tayo sa FM radio station ng TV5. It's 105.9 True FM. Sa Metro at Mega Manila po yan. Pero kami napapakinggan din sa iba pang FM radio station sa buong Pilipinas po yan. Napapanood po kami sa TV5 sa 1PH ng Signal TV and Channel 19 True FM TV. We're also live sa YouTube channel ng True FM and News 5 everywhere. And podcast, I have 2 podcasts with Sam YG, It's Lecheng Pag-ibig to. And then my solo podcast, From the Heart, na I do hope makuha ko kayong dalawa soon. Yes, please. Yes, Ayan, please. sana makausap ko kayo. Sabi ko nga sa kanila, hindi ako sanay ng Ikaw yung ako chinichika. sumasagot. Mas sanay ako na tatanungin ko kayo, makikinig lang ako sa inyong ganyan. Why So, not? Let's do that. I want to have you both on the podcast soon. And sobrang nag-enjoy ako sa topic natin Thank you, about The Legendary. honor is ours. Parang, I think by far ito yung favorite guesting ko. Kasi comfortable ako sa inyong Stop. dalawa. Thank you. Ang arte. Oy, Sino po yung mga hindi nyo favorite? Hindi, favorite ko naman Sobrang lahat. pot-steerer. Sobrang pot-steerer. Diba, ate? Favorite ko lahat. Pinaka like, pag tinanong ako, saan yung mga hindi mo siguro ito. Pero so, Kasi like, napapanood ko kasi kayong dalawa, tapos na-enjoy ko yung conversation. Yeah. Alam mo yung comfortable yun ako nga, na parang, kidding aside, sobrrang parang comfortable. ang kulang na lang alak. Actually, yung iniinom mo, sinashirta May namin ng shot konting yan. vodka yan. Thank you. And Thank good you. luck on Thank you Pecha so de much. Peligro. Thank you. And more power to you, DJ Chacha. Thank you. And good luck Yes. on your social media platforms. Titignan ko na lang kayo ulit sa mga accounts niyo. Sa Facebook dahil Grabe. yung lola See you ng... around. Yes, DJ as a lola sa Chacha. Facebook ako nanonood. Huwag kayong magugulat pag kumukomment-comment ako bigla. Walang problema. Walang Thank problema. you At dahil po. dyan, thank you so much again, DJ Thank you, Chacha. guys! And do not forget to follow Pecha de Peligro podcast on Spotify, YouTube, and other social media platforms. Aba, isama nyo na din ang Union Digital Bank. Search nyo lang sa Facebook, Instagram, TikTok at YouTube for more tawanan and diskarte stories. At syempre, bawat Pecha de Peligro laging may paraan. Dumiskarte lang at maniwalang kaya mo with Union Digital Bank. Till our next episode, mga ka-Pecha de Peligro. This is Pecha de Peligro Season 2. Thank you, DJ Chacha. Thank you so much. Bye-bye notifications na. Secured na ang Pecha de Peligro. Tandaan, hindi tayo takot sa due date. May hustle, may racket, may paraan. Kaya mo with Union Digital Bank. Mas kaya mo mag-survive hanggang sweldo. Follow Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan at diskarte stories. This is Pecha de Peligro Podcast.